eto, pag-usapan natin yung ano, di nakatawa na tayo. It's time to cry. Kaya nga, dahil dagdag na naman ba ito sa ating mga iisipin? Ito po ay Kokopeya. Sabi ng Kokopeya, ilang private schools humihirit pa lang ng tuition fee increase ngayong darating na pasukan. Opo, ayan. Are you ready? Lagyan pa na ba natin kayo? ang konteksto, partner. Oo. Alam mo magkano? Mas Ang range, ano? 3%, 9%, or 12% increase. Ang kanilang bakit idadagdag? nagre-reklamo yung budget Oo. nga natin, 10% ang increase. ito po, ang ating iginagalang at suki, si Ginoong Willie Rodriguez, the President, National Parent Teachers Association, NPTA, para magbigay ng kanyang reaction. Sir Willie, magandang umaga po. Ay sa pong napakamagandang umaga po, Ma'am Rica, Sir Peter, salamat po sa muling pagbabalik. Yes, Boss Willie, Ayan, thank you. opo. And ang unang tanong po din ano po ba ang saloobin ng NPTA dito sa, ano pa lang naman, hirit pa lang naman, hiling na tuition fee increase ngayong darating na pasukan? Every year naman po talagang laging umihirit po yung ating mga private school po dyan, ano po? Taon na lang po yan. At ang ano po dito, no, kung magpa-price increase po naman is very reasonable. Siguro doon tayo sa pinakamababang proposal, no, nasa 3%. Para naman po makakope up yung ating mga poorest of the poor na gusto mag-aral sa mga eksklusibong paaralan. Yun po. Ibig po sabihin as far as the National Parent Teachers Association is concerned, reasonable yung pong hinihingi na porsyento ng pagtaas sa tuition fee. Can you confirm that, sir? Yes po, no, yes po. Kasi nga po dapat po nating suportahan yung ating mga teacher, ano po. Kung makikita po natin, napakaliit po ng sweldo ng mga teacher. At ang mga private school po dito naman sa atin is ang ano po dyan, sa maintenance, no? Dahil nga po sa ating economy, sa ating inflation. So dapat po maka-adjust po, no? Kung ang mga pamasahe po ay nagtataas, ang ating mga food ay nagtataas, siguro din po na para at least po bigyan po ng mas magandang edukasyon itong is ang ano po dyan, sa maintenance, no? Dahil nga po sa ating economy, sa ating inflation. So dapat po maka-adjust po, no? Kung ang mga pamasahe po ay nagtataas, ang ating mga food ay nagtataas, siguro din po na para at least po bigyan po ng mas magandang edukasyon itong ating mga kolehiyo at ang ating mga private schools. Mukhang maganda naman po yung pagtanggap, no, ng mga magulang pala dito sa magiging increase despite na dagdag ito sa kanilang mga ilalabas na bayarin. Humihingi din po ba kayo ng better terms of payment, Sir Willie, doon sa magiging tuition fee increase din natin, or yung mga system po ba natin in place is already good enough? Ang ano po dito, no, kasi nga po, di ba, ang moratorium po is ng ating mga price increase, nag-lapse na po ng 2024, ano po. So, the last increase po is year 2022, no, almost 5%. So, sa ngayon po siguro, every taon-taon po naman, nagkakaroon po tayo ng inflation. So, kung sa amin po kasi as parent teachers, ano po, we need to support the teachers and the schools, no? At ang amin isa pa yan po, no, titimbang din po namin yung burden, ano? Burden ng mga magulang, ng mga estudyante sa pagtaas ng rate ito. At ang ano po naman siguro, meron naman tayong state college universities, at tayong mga eskwelahan ng mga cities, no, na pwede mo naman po silang pumasok. May programa po ang gobyerno natin, no, para doon po sa mga indigenous students na nais pa ring makapag-aral sa ating mga private schools. Hindi naman po ito magiging apektado, at meron din po bang maidadagdag kung sakaling itong tuition fee increase, may maidadagdag din po ba sa kanilang maaring maging benepisyo? Actually po, no, yung ating PAPE, GATSPE, yan po yung talaga pong ginagamit from public schools, students na gusto mag-aral, no, sa ating mga private school. Nagagamit po yan, ano, meron from 18,000 to 24,000. Yung po yung mga subsidy ng mga estudyante na sa public school na gusto mag-private schools. Ang problema lang po natin, yung nasa kolehiyo na po, no, nasa CHED na po, yung po yung aming tinitingnan dyan na talagang medyo talagang mahirapan. At kung ang mga bata po naman ay matatalino, kung gusto niyo po mag-aral ng talagang
mga mamahaling school, dapat pong pagbutihin ang pag-aaral. So, ang ano po dito, hindi po masyadong maging burden sa ating mga parents. Opo. Meron po tayong mga eskwelahang pribado na talagang sabi nga nila para sa alta sosyedad. Oo, yung mga medyo mahal talaga yon. Pag sinabi mong binigyan ng 10% increase sa tuition fee, kung galing ka na sa mga 50,000 na tuition fee, magiging 80,000, 90,000 hindi pa? naman. Ganun ba yan? So kung 10% yun, ibig sabihin from 50,000 to 55,000. Magaling ako doon. Ayun, oo. So yun po ba, at least yun kasi by a general rule, pag nandun ka sa mga eskwelahang gano'n, kaya mo. Hindi po ba? Pero paano yung mga eskwelahan na kawili na, alam mo na pinipili talaga ng mga magulang na dalhin sa private school yung kanilang mga anak, baka magkahirapan doon? Actually po, yun nga po yung ating desisyon. Ang dito, sinasabi nga natin, it depende po sa estudyante. Hindi po depende sa eskwelahan kung saan ka po natapos. Yun po yung capacity ng isang estudyante. Tulad nga po sa akin, ang aking anak nasa private din, tapos isa nasa public. Mas gusto nila sa public, tulad sa RTU, and then also yung isa sa UP. So yun po talaga, andun po yung mga magagaling na school, and then meron tayong mga state colleges po natin. Okay, ang po dito, there are options. Kung talagang mga atenista ka, lasalista, talagang mga dikochi ka, talagang mabahanin ka. And then meron naman po talagang mga scholarship, ayun po yung diyan, kung talagang matalino ka and you want to study in the private school, you can take scholarships. They grant scholarships at marami po tayong mga scholarship from CHED at another mga non-government organizations like SM, marami pong binibigyan. Opo, isisingit ko na to na Sir Willie. Ano po bang inyong initial reaction dito sa pagkaka-appoint kay Senator Sani Angara bilang new DepEd Secretary? Actually po, tanggap na tanggap po namin yan dahil po yung aming Parent Teachers Committee Association ay dinala na po namin sa kanya noong 2017. Kasama po yung ating dati namin chairman. And then, ang background po niya, talaga po napakabigat, isa pong lawyer. And then, ang kanya pong mga tinatawag na mga batas na ginawa, yung kindergarten law, and then college law. So, and then yung kanyang yung concentration niya sa youth, to be a kasama sa politics, kasama po sa aming mandato na ang ating mga kabataan ay matuto ng batas tungkol sa kanilang duties and responsibility bilang isang mag-aaral. So yun po yung nakita po namin. And then talaga po siya, kumbaga at least he got the experience, and then siya po siguro yung magpapabago ng ating education system dahil matagal na po siya dyan. At tama-tama po, patapos na rin sa kanyang termino, and makakapag-concentrate po siya dito sa ating sa DepEd. Nakapag-reach out na po ba ang inyong grupo sa opisina po ni Senator Angara para makipagpulong ukol po dun sa mga pwede nating maging adjustment sa education system natin? Yes, that was 2017. Sa ngayon po, galing po kasi ako nag-judge po ako sa bayan nila, and para bang sa Maria, Okay. So ang po doon is nagkaroon po ng mga connection, then I'm inviting the PTA then to handle the Region 4, that was a year ago. And then tama-tama po, so yung ipapollow up na lang po namin yung dati namin ipinalo. Ngayon i-aprobado na po sa Congress at sa Senate yung ating PTCA law. And then ang po dito yung ating ang sinususog po namin is yung strict implementation ng ating DepEd guidelines at saka yung right duties and responsibilities ng ating mga estudyante at mga magulang.
Siya din po yung nag-draft ng K-12. Kakailangan, ngayon po pinag-uusapan, ibabalik ba natin sa dating sistema ng edukasyon? Ipupush rin po ba ito, Sir Willie? Actually, no, kasama po kami sa Congress at saka sa Senate sa pagbatikos po niyan. At ang ano po dito ng ating mga Education Committee, no, at ang ating EDCOM po ay magagaling po, no, at ang andyan po sa education is medyo po talaga po ang plano po namin sa amin po bilang magulang is a waste of time, no, ating K-12, no. Meron recommendation diyan na kung ano po is magkaroon ng TESDA 1, 2, 3, 4. But hindi pa rin po epektibo dahil hindi po nagkakasundo ang ating TESDA, ating CHED at ang ating DepEd, no. Kasi nga po yung po yung nagiging problema, they need to unite po para at least po mapaganda po yung ating edukasyon. Opo, alright. Maraming salamat po, Sir Willie, dahil kakausapin naman po namin ngayon ang COCOPEA para naman po makuha din ang kanilang side. Magandang morning po, Sir Willie. Salamat po. Thank you po ulit, Ma'am Rika. Ayan, ang ating kasamang si Sir Willie ng National PTA Association, National PTA, Parent Teachers Association. Ating nakasama. Ngayon naman, ang Legal Counsel in the red corner, coordinating